kinestyon natin doon sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung kapag ito ay nadeklara ng Supreme Court na unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretic. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. May pag-uusapan tayo kasi sabi ko nga kahapon, pumapalag na, di ba? Yung ginawa ni VP Sara, alam kong papalag yung mga kalaban. Ngayon, pag-usapan natin itong isa sa mga pag-uusapan natin, itong ang Makabayad Black. Nagsalita na itong si Franz Castro. Okay? Na pumalag sa komento ng VP Sara Duterte ukol sa mga petisyon versus confidential funds. Okay? So, pakinggan natin itong si Franz Castro at ire-react natin ang kanyang mga sinasabi. Okay? Yan ang ating mga pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like, i-share itong ating video sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share, like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow ang channel na ito paki-subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-update yung mga cellphones ninyo, no? Ma-notify yung cellphones ninyo kung meron tayong bagong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ni Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Ayan, madulas yung kamay ko eh. Ayo, okay go. Ayun pala. So, ayan, nakapollow, subscribe na ba lahat? Ayan, ang dami ng mga moderators na nagko-comment. Ayan, simulan na natin kaagad itong ating talakayan dahil tatlo itong ating topic ngayon na pag-uusapan. Okay? So, diba? Punta tayo dito sa itong si Castro. Castro. Na-stress na naman si Castro sa galaw ni VP Sara. Sobrang stress niya ngayon. Alamin natin bakit stress itong si Castro. Okay, Castro, pasok. Siyempre, unusual ito, no? Sa isang second highest. Unusual? O kayo yung unusual? Alam mo, Castro, bakit nagiging unusual? Lahat ng mga aligasyon ninyo, hindi naman ninyo napatunayan na guilty itong si VP Sara. Hindi nyo napatunayan. Marami kayong ginawa, pero hindi nyo napatunayan. Ngayon, itong si Vice President Sara Duterte, nag-request lang. Okay? Request o humingi na ipagpatuloy po itong mga kaso niya tungkol sa confidential funds. Kasi, if wala kayong ebidensya na magpapatunay na guilty siya dito, talagang madidismiss ito. Ngayon, stress na stress ka. Diba? Gumawa ka ng ebidensya. Nasaan ba ang mga ebidensya ninyo? Kasi kayo po ang nag-aakusa tungkol dito sa confidential funds, kayo ang magpapatunay na may mali dito. Castro, di ba? Position ng leader ng ating bansa, si Vice President, para mag-request sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss. It's not natural. Natural yan, Castro, na mabasura kasi walang walang katuturan. Kasi kung pamumulitika itong galawan na ito, yung pag-akusa nyo, wala talaga. Matutuklasan talaga yung mga bagay na ito sa korte. Kasi in court kasi guys, no? Kapag nandyan na yan sa korte, walang ibang hahanapin yung korte kundi yung ebidensya. Kung meron talagang nagpapatunay na mali, may ginasta na pera si VP Sara, na hindi naman ayon sa batas o kung ano-ano mang mga anomalya na matutuklasan ng korte, talagang magigilty si VP Sara. Di ba? Pero kung wala, mismo kayo, hindi kayo makapagbigay ng ebidensya, puro lang kayo akusa, puro lang kayo haka-haka na ganito, ganyan, ginamit yung pera sa ganun, ganyan, wala naman kayong ikapakita, it will just turn out na paninira. It will just turn out na nasa taong bayan na yan if maniniwala sila sa inyo o hindi. Pero at the end of the day, yung korte, hindi papayag ng ganun-ganun na lang na hearsay. Etong petisyon, tingin ko bilang second highest position dito sa bansa, hindi siya dapat na nagkakaroon ng parang influence sa Supreme Court. Actually, hindi yan influence. Hindi niya inumpluwensyahan. Siyempre, siya yung kinasuhan, hindi niya inumpluwensyahan. Siya yung kinasuhan, so siya yung magtatanggol sa sarili niya.
'Di ba? Sino ba namang hindi gusto na maabsuelto yung mga kaso niya? 'Di ba? Wala naman sigurong linabag sa batas si VP Sara sa pag-request. Remember ha, request Castro na buksan muli, tingnan o pabilisin yung desisyon yan. Ha? Kasi wala kayong maibigay na ano eh. Pati nga, dapat questionin nga also yung si Presidente Bongbong Marcos dito eh. Dahil inalaw po ha, Presidente Bongbong Marcos allowed to transfer these funds to the Vice President. 'Di ba? Paano 'yan? Ito namang sa COA report, ha? Ang COA naman nagbigay na ng official statement na nothing. Alam nyo kung ano yung trabaho ng COA. Ito ay chine-check nila kung nasa tama ba ang paggasta ng mga pera na ito. Ang COA, they said na wala. Nasa tama na paggamit itong confidential funds na ito. O, so paano ngayon? Saan kayo kukuha ng ebidensya, Castro? Na nagpapatunay ha, na walang karapatan si VP Sara sa ginagawa niya ngayon. Na inutusan niya na ibasura itong dalawang petisyon na nagko-question doon sa kanyang 125 million na confidential funds. At sinasabi niya pa rin doon na parang ano daw ano, parang parang imagination lang ba yan? O theoretical? No, theoretical daw itong mga sinasabi natin sa Hindi ko petition. maintindihan itong sinabi niya eh. Gagawa ka lang ng... Alam mo, ikaw yung magpapatunay. Castro, patunayan mo na may ginawa siyang mali. Yun eh, yun ang pulot dulo doon. Si VP Sara, humihingi, nag-request siya na ibasura na ito kasi hindi kayo kayong mga nag-aakusa, hindi kayo makapagpatunay na siya ay merong kasalanan. You give evidence. So we beg to disagree in due respect to her. So malinaw sa konstitusyon na ayan nga sinabi nga natin doon sa petition natin. Dalawa kasi yung kinestyon natin doon sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung kapag ito ay nadeklara ng Supreme Court na unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretical. Sabi mo ibalik yung 125 million, sabihin mo yan sa COA. COA has all the report. Sinabi na yan ng COA. Franz Castro. Doon ka magsabi sa COA. Ano ba talaga ang nandyan sa 125 million na gusto nyo talagang lagyan ng malis, issue, mga questions dyan? Hindi si VP Sara ang ididiin nyo yan. Ididiin nyo dyan. Tanungin nyo ang COA. Kasi yung COA, nandun lahat. Ang gusto nyong itanong sa kanila. Okay? Ang tanong, alam mo ba ang tungkol sa COA, Franz Castro? Pero kung magpapamedya ka, VP Sara. Para propaganda, kasi alam nyo naman, itong si That's My Boy official, ito yung mga mababaw ang isip. Ito yung mga katulad na mga viewers na mauuto mo, Castro. Si That's My Boy official. Yan kasi, kahit walang katuturan ang mga pinagsasabi mo, meron pa ring maniniwala, kagaya nitong si That's My Boy official. Yan kasi ang layunin nyo. Pero kung if you will go dig deeper on the issue, wala kayong maibigay na ebidensya eh. Ang sa inyo lang, may makabig kayong mga taong bayan na maniniwala pa rin sa inyo. Yung mga mababaw yung isip. Kagaya nitong si That's My Boy official. Magsama na kayo. Mga dilawan kasi eh. Article ito, may mga dokumento tayo. In fact, inamin niya mismo sa Office of the Vice President na nag-request sila at during the budget hearing, merong ibinigay na request letter ang OBP kasi hiningi yan ni Representative. Ang hirap dito kay Castro, ang tanong ko dito, papaniwalaan pa ba ito ng taong bayan? Yan ang malaking tanong. Kasi yung kinaso niya kay former President Duterte na absuelto rin, di ba? Lahat ng mga kanilang ginagawa na mga reklamo na absuelto, di ba? Tapos ito rin may kaso, di ba? May issue rin ito dati. Ewan ko lang ngayon kung meron pa ba. Ang tanong dito, papaniwalaan pa ba siya ng taong bayan? Lagman. So nagkaroon tayo ng copy nun at yun nga nag-request sila at tapos doon sa transfer, may kita rin doon sa report, noong Marco Polo, walang problema po. pagta-transfer nito from the Office of the President through contingent fund.
Okay? Na ibinigay itong 125 at makikita rin din sa report mismo ng OVP na ito ay na-obligate. Ang ibig sabihin na na-obligate ng after December 31, 2022, nagasta. No? Nagasta. So anong problema if nagasta? Itong 125 million, anong problema doon? Kung meron namang nakapagpatunay sa COA na ito ay ginasta sa tama. Linagyan nyo lang ng kulay. Nilagyan nyo lang ng malis para magbukhang may kasalanan si VP Sara sa taong bayan. Marunong rin eh. 11 days, sabi ng COA, nagasta ito ng 11 days. So, hindi ito Magasta ng 11 days, mabuti. Ganyan kabilis umaksyon si VP Sara. theoretical, may mga documents tayo at saka mga evidence na magpapatunay nito. Kaya, ayun nga, no, yung titignan din natin yung violation nito. Naghahanap na siya ng kamalian. Doon sa joint circular. Anong mali doon? Anong nilabag sa batas ni VP Sara sa paggasta niya ng 11 days? Bakit hindi nyo pag-usapan kung ano yung ginasta within 11 days? Bakit hindi nyo mabanggit? 2015, kung paano ginamit yung confidential funds. Paano? Alam nyo ba? Inalam nyo ba? Paano ginamit ang confidential funds? Saan ito nagasta? Alam nyo ba? Inalam nyo ba? Binanggit nyo ba sa media? Kasi as far as I know, hindi nyo binanggit. Kasi kung babanggitin nyo, it will prove sa media at sa taong bayan na ginasta ito ng tama ni VP Sara. Bakit ang mga pautot ninyo ginasta ng 11 days? Ginasta ng 11 days. Sige, magmukha ng may kasalanan si VP Sara for spending that for 11 days. Pero ang tanong ngayon, ano ang nilabag ni VP Sara sa paggasta ng 11 days? Nakasaad ba yan sa batas? Nakasaad ba yan sa saligang batas na mali ang gumasta ng 125 million in just 11 days? Basically, ang pinaka major na tanong dito ay yung transfer at yung release at saka yung paggamit. Hindi lahat ng act ng isang executive ay legal at constitutional. Kaya nga meron tayong Supreme Court na siya talagang magde-decide ng legality at constitutionality ng act ng isang Hindi naman humihingi si VP Sara na siya yung magdidesisyon. Ang hiningi niya, nag-request siya na pagdidesisyonan na yan. Kasi wala kayong naibigay na evidence na mali si VP Sara. Executive. So yung sinasabi niyang separation of powers. So malinaw naman yung separation of powers. Yung executive, 'di ba alam naman natin siya yung magpapatupad noong mga batas, noong sa budget, maggagasta nitong budget na ina-approve ng legislation. So ang Kongreso, siya yung nagle-legislate, siya yung nagsasagawa ng batas. Ngayon, kung merong problema sa implementation, interpretation sa batas at constitution, it is the Supreme Court, no? Yung maglilinaw diyan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi pwedeng magdesisyon ang Supreme Court dyan because of the separation of power. Parang hindi niya naintindihan yung power ng Supreme Court. I mean, yung mandate ng Supreme Court. At malinaw yan na sinasabi sa ating konstitusyon. Remember, Castro, hindi niya ginamit ang anong tawag doon? Executive. Ang Vice President, ang trabaho ng Vice President, kung maging gabinete siya, yan nga yung nandyan siya sa Department of Education. Tapos, ang main trabaho ng Vice Presidente, maghintay lang kung papalit siya ng presidente kung merong hindi magandang mangyari sa presidente. Okay? Yung pagpunta niya, paghingi niya ng request sa judiciary tungkol dito sa kanyang confidential funds, siya yung kinasuhan eh. Hindi mo pwedeng sabihin o magbanggit ng influence because siya yung inakusahan ninyo. So dapat nang ipagtanggol niya ang sarili. Unless if other people ang kanyang ipinagtanggol, masasabi nating in-influence niya. Pero yung sarili mo, ang Vice President ka, inakusahan ka, di syempre sino ang magtatanggol sa inyo? Di ikaw, yung sarili mo. Di ba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman